Isang mapagpalang araw sa inyong lahat dyan mga paps. So ito po yung araw na aalis na, babalik na ng Korea yung kuya ng aking wife. Na kung saan ay dito po kami sa Davao International Airport. Hinatid po namin siya kasama yung kanyang wife. Yung aming anak na si Kowa at saka yung kuya ng aking wife ay talagang malapit silang dalawa sa isa't isa. Galagay. Kaya yon, bago papasok at sasakay ng eroplano ay naglaro muna sila ng aking anak at sa yung kuya ng aking wife dito sa labas. Tuwang-tuwa naman yung aking anak na nakasama dito. Kaso nga lang gusto niyang sumama sa pagsakay ng eroplano, eh hindi naman po pwede. At ito naman po ang makikita nyo na update dito sa Davao International Airport, na saan ay medyo hindi naman ganun karami yung tao ngayon dito. At syempre maaasahan mo na talagang mahigpit yung seguridad dito sa Davao International Airport para sa safety ng mga bawat sasakay ng eroplano. Koy! Kowa! Oy! At ito naman po yung parking area sa harap po ng Davao International Airport, na kung saan ay magbabayad lang po kayo ng 30 pesos para sa parking fee dito sa kanilang parking area. So ganyan kalaki po yung kanilang parking area dito. At ngayon ay pauwi na kami at magbibigay ako sa inyo ng update kung ano ba makikita nyo sa daan sa mga oras na ito kung galing kayo dito sa Davao International Airport. Kaya pagawas boss? Pawala ka. So time check mga paps, nasa alas 4 na ng hapon at pauwi na kami ngayon. So ito po yung makikita nyo sa mismong parking area ng Davao International Airport. So ang daming mga nakapark. So ang gagawin nyo lang dito is papasok kayo tapos bibigyan kayo ng parking fee na ticket. Then paglabas nyo, dyan na kayo magbabayad ng 30 pesos for the parking fee. So ito po yung area na lalabas kayo, exit point dito na side. So malaki po ito ang parking area ni dito. Saktong-sakto sa maraming mga pasahero o mga mag-aabang na mga pasaherong darating. So ayan, dito tayo exit. Ma'am, 30 pesos lang. Thank you, ma'am. What's up mga amiga na ata karon diri sa airport, no? Naghatod mi sa kuya sa ko asawa kay balik na siya Korea. So, mauwi na migtagom. Dili pwede mo stop. Dili pwede mo stop dire. So mao ni ang exit point sa Davao International Airport. So paliko ta diri sa tuo. Eh patagom na ta. So shout out tayo sa tuwa mga followers and subscribers diri sa Davao City, no. So sa tuwa mga kailang mga motovlogger and vloggers. So shout out sa inyong lahat. So ito na po ang makikita nyo na update sa oras at sa araw na ito.
experience talaga mga ganitong klaseng traffic dito na side sa Davao City. So ganyan po ka traffic dito lalo na sa mga oras na ito. So today is Sunday, as expected magkakaroon talaga ng mga ganitong traffic lalo na sa pauwi kasi ang dami mga motorista at mga sasakyan ng pauwi o palabas ng Davao City. At sa yung papasok din sa may unahan, medyo may build up din ng traffic. So ganito dito sa Davao City. So traffic lang siya kapag peak hours. So kapag hindi naman siya peak hours ay okay naman yung daloy ng traffic. Ito bumper ang traffic diri Kung sa Luzon ay laging umuulan at saka yung ibang mga lugar ay binaha na talaga at ilang araw na o a week na hindi pa rin humuhupa yung mga baha. Dito sa amin ay medyo mainit talaga. So paminsan-minsan umuulan pero mostly ay talagang mainit. So ganito ang panahon namin dito sa Mindanao. Lalong-lalo na dito sa Davao region. So dito na side na daan ay papuntang Tagum City na kung saan ay makikita nyo ay hindi na ganun ka traffic. So meron lang kayong makakasunod or makikitang mga malalaki talagang mga trailer truck dito. So ingat-ingat kung babiyahe kayo dito papuntang Davao or pauwi ng Tagum City. So meron talaga kayong makakasabayan na mga naglalaki ang mga truck. So yan mga cargo shipping yan galing na mga truck or mga trailer truck talaga. Pero meron din mga daan dito na talagang medyo sira ay kinukumpuni kagaya na sa gilid ay talagang kinukumpuni pa para maayos yung mga daan dito. O expected din na mayroong mga butas yung mga daan din dito na side sa Davao City. View as a driver lang sa araw na ito. So ganyan ang makikita nyo kapag nagmamaneho kayo from Davao City to Tagum City or vice versa. Laki ng mga butas ng daan, men. Grabe nito sa wholesale cement. So dito na sa may wholesale cement ay expected nyo na meron talaga mga sirang daan dito dahil yan sa mga malalaking truck na dumadaan dito. Hindi ko alam kung bakit hindi pa kinukumpuni. So marami kayong madadaan dito na talagang napakalubak na mga daan. Kaya ingat-ingat po lalo na sa mga nagmomotor. So ano, merong speed detector na makikita nyo doon. Speed detector. So stop muna tayo. Ang laki niya sa labas. Traffic. Ayun. May patrol. May patrol ba? Ang
Talagang matraffic dito sa Davao. Yan, ganyan ang nababawa, biglang tatawid ng hindi nakasignalize yun ah, di ba? Nababawa. Kasi isang itlap lang dito, maaari kang mabangga o sa atin sobrang dami na kasabayan. Sobrang busy talaga yung daan mga ganitong oras. At least mayroon kayong update kung pupunta kayo ng Davao or pauwi kayo ng Davao sa ganitong oras. So nasa mga alas 4:40 na siguro kayong lapit na mag 5 PM. Grabe yung daan dito. Ito sobrang bakit dyan kaingin. Grabing lubak dito na sa'yo. So dito medyo matraffic kasi may inaayos yata dito eh. Nadaanan ko kanina, kaya medyo matraffic. Iwas tayo ng konti kasi baka makabangga tayo. Distansya din ng konti. So kung nakamotor naman kayo, okay lang naman kasi pwede ka naman sumingit-singit ka. Pero kung nakasakyan, pag nakasakyan ng kayo, bakit yan? Ganitong traffic ang may experience or ganitong eksena ng daan ang may experience nyo. Yung mga van patagi, hindi umihinto. Mga ganyang mga van, hindi ko alam, hindi pang pamasada ba? Yan o, naayos. Tinatanggal na naman yung mga asfalto. Lalagyan na ng mga tabo. Or baka isisemento na talaga. Hindi na asfalto. Ito na tayo sa tingin. Lasa. So, yun nga, 60 kph lang sa mga light vehicle, then 50 kph para sa mga trucks and buses yung takbo dito. Yun, para maiwasan din yung disgrasya. Maraming itim ng truck men. So, master. Sakit din yung lalamunan ko. Kaya minsan nakakaano magsalita. Kasi para akong uupuin or sisipunin. Medyo masama yung pakiramdam ko, pero yun, kailangan kumiyari ng Davao natin yung bayaw ko. So yun, labas na tayo ng Davao City. Nakalagay sa karatula sa ibabaw, ano na yung malimpyo sa palibot. So ibig sabihin sa Tagalog niyan, dapat laging maging malinis sa paligid. So, basta-basta magtatapon ng basura. So makikita nyo naman walang mga basura na makikita nyo sa mga daan, diba? So observe cleanliness talaga. So ito, Manabo City na ito. Papasok. So ito na yung sa Davao del Norte. Boundary ng Davao del Sur doon, saka di Davao del Norte.
So ayan mga paps, nandito na ako sa bahay. Tapos na namin mahatid yung kuya ng aking wife. Ayun, ang masasabi ko lang kung kayo ay babiyahe ng Davao City, huwag kayong babiyahe kapag peak hours. Mas mabuti kung babiyahe kayo ng Davao City o meron kayong kailangan puntahan sa Davao City, kung hindi naman kayo nagmamadali, ay kailangan yung bumiyahe ng hindi peak hours. For example, kung babiyahe kayo ng Davao City ng alas 10 ng gabi hanggang madaling araw is hindi yan matraffic dyan sa Davao City. And kapag umaga naman, gusto nyong bumiyahe ng Davao City sa umaga is much better. Nasa mga alas 9 to alas 10, mga ganong oras, para hindi ganon ka traffic ang sa Davao City. Pero kung bibiyahe kayo ng pagpalagay natin alas 7 to alas 8 ng umaga, ay talagang expected nyo na matraffic doon. And kapag tanghali, meron ding mga build up na traffic din doon. So much better iwas kayo sa mga peak hours na oras pag babiyahe kayo ng Davao City. So yun lang ang masasabi ko. So yun po ang mga update no, makikita nyo sa daan kung kayo ay palabas ng Davao City from Davao International Airport. So hopefully na kapag bigay ako ng update sa makikita nyo sa daan sa Davao City, sa mismong Davao City. So as you observe naman, sa Davao City ay talagang napakalinis ng kanilang mga daan doon. Katulad din dito sa Tagum City, wala kayong masyadong makitang mga marurumi na daan or yung mga pakalat-kalat na mga basura. Kasi nililinisan talaga yan ng mga naka-assign dyan na maglilinis ng mga dumi sa daan. So yun, cleanliness yung talagang makikita nyo sa Davao City, at saka disiplinado yung mga mostly ng mga tao at saka driver doon. So hopefully nasiyahan ka sa video na ito, at kapag nagustuhan nyo po ito at kung bago ka pa lang dito sa aking video, huwag nyo pong kalimutan sana mag-like, mag-comment at saka paki-subscribe na lang din and click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. So once again, this is Short Fish with Duck. Lagi nasasabi, always pray before you ride. Ride safe always, mga amigo, mga amiga. Ang pinta kanunay para walay lumping. Peace out. Hanggang sa muli sa mga susunod nating vlog.